Okay. Punta po tayo rito, no, sa latest. Anyways, hindi ka naman tinatantanan din ng kakakaso. Kung akala po ninyo na cleared na po siya, may bagong kaso na naman po sinampa ngayon. Di ko alam kung ngayon o kahapon. Sinampa po ni Yesyo Topacio, Attorney Topacio, laban po rito kay kay ah, DOJ Remulla, hinggil po sa pagkakadakip naman kay Cassandra Ong at saka kay Alice Go. Alice Go ba? Okay. So meron po siyang kaso na naman kaya hindi pa po siya cleared. Ngayon sasabihin nyo, bakit kinakasuhan? Talagang baka ayaw nila maging ombudsman kaya ayaw ma-cleared. Kasalanan ba yun? Ang daming pwedeng ikaso sa'yo. Kinasuhan din po siya ni Davao City Mayor, acting Mayor Baste Duterte dahil pa rin po sa pagkakadakip ng kanyang tatay, no? This time dito po sa may Mindanao, no? Nagkaso sabi po ng kampo ng mga fans ni Remulla, ito raw po ay double jeopardy. Paano magiging double jeopardy, sabi ni Attorney Torion, samantalang yung kinaso niya, ang nagkaso noon si Amy Marcos, ay kaso bilang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee. Ito po kaso ng anak. Dahil hindi po makapagkaso si Tatay Digong, ang nagkaso po yung anak na si Baste Duterte. So wala pong double jeopardy yun. Yan po ang latest dito kay Remulla na may kaso na naman. Kaya sa ngayon, mahirapan po siyang ma-cleared dito sa ombudsman dahil may kaso siyang panibago mula kay Attorney Topacio. Tama lang, gusto namin maalis. Maalis na mga Remulla na yan. Kasabwatan mga yan, malaking binayad sa kanila, pati sa mga sabungero nawawala. Malamang kasabwat mga Remulla doon. Crazy man pipirmahan ni Soto dahil kalaban ni Diskaya ang pamangkin niya. Ayan nga po, no? Paano nga mapag-aaralan? Tuutasin. Paano mapag-aaralan? Ngayon, ang problema nyo, tumatakas na. Umiiska po na yung amo nyo. Balitang-balita po na tanggal na po ni Saldico yung kanyang mga eroplano. Diyos ko, masyado tayong nakapokus dito po sa mga, wala pong problema, no? Talagang nangulimbat yung mga diskaya na yan. Pero yung mas malaking pangungulimbat, tignan nyo po eto pong mga diskaya, sasakyan kotse lang, panglupa lang. Paano po yung mga bumibili po ng sasakyang panghipapawid? Yan po ang mas malaking nakulimbat. Nag-aalisan na po. Akala nyo ba nagme-medical emergency lang yung mga yan? Naglalayasan na po sa Pilipinas. Nagsisilayas na po itong mga magna. Sinisecure na nila. Hindi nyo po masisecure yung pong mga bahay ninyo. Diyan po, bantay sarado na yung may nakita po ako mga picture. Tinataasan na po nila yung kanilang mga bakod. Ayan po yung sa Cebu, ang dami palang mansion nito ni Martin. Akala ko sa ano lang ang bahay nito. Diyan lang po sa may Samar, Leyte. Saan ba to? Leyte o Samar? Yung pala, meron din po pala sa Cebu. Nakita ko yung mga picture Overload pala ng memory ang problema mo, Boss Buds, at hindi ang internet. Hindi. Yun na nga yun Kaya nga hindi niya kaya dahil sabay-sabay 'Di ba? Hindi niya kaya. O kaya ang di ako marunong magtimpla yung OBS.
Tanong ba dong habulin ba ang mga ninakaw ni na Tambi at Krok? Eh, dapat po siguro talaga, 'di ba? Hindi po puwede na mag-resign lang. Ano 'yan, patawa tapos ang nilagay niya dami niya. Eh, kung siya po ang nag-nominate niyan, wala rin pong pagkakaiba 'yan. Susunod lang po 'yan kay Tambi. Boss, smokescreen lang si Tamba, correct. Puwede naman talaga. Alam naman po talaga natin, eh, pero kasi alam nyo, kinakailangan po nila desperate move nila 'yan, eh. Ayaw nila matulad na sinusunog. Nakita na po nila, eh, sa Nepal, sinusunog po. 'Yun pong asawa ng Prime Minister sa Nepal sinunog, eh, 'di ba? Tapos sa Indonesia naman sangkatutak, looting ang naganap. Sawa na mga Kabiteño sa Rimulya, sana tumakbong gobernur si Kiko Barsaga. Naku, napakabata pa po ni Kiko, no? Pero okay yan. Di ko alam ilang edad ba ng gobernur. Eh 27 pa lang tong bata na to, eh. Yung kapalit ni Tamba di kaya same color. Malamang bakit naman niya at hindi lang po same color. Ang problema diyan kung tutang-tuta lang po yang ipapalit, 'di ba? Papalitan mo ng tuta, mas masahol pa po minsan yung mga tuta, eh, kaysa sa mga tinututa, alam niyo yun? Si Dong Gonzales hindi na bumalik. Dalawa na po yung tukoy natin na hindi na nakakabalik, 'no? Ah, si Dong Gonzales at tsaka yung si Saldico ay kasalukuyan pong, medical emergency daw, kuno. Teka pala muna. Wala bang ospital sa Pilipinas? Bakit 'pag nagme-medical emergency kayo sa ibang bansa pa? Ha? Tanong ko lang. Eh, kung wala po tayong ospital na ganyan at kayo po yung mga mambabatas, hindi niyo po ba dapat naisip na magtayo tayo ng mga kung anong may ospital sa ibang bansa? Eh, malamang yung mga flood control project na yan, ilang bilyon yan, daan-daang bilyon po yan. Isang flood control project lang, baka yung mga pinaka-high-tech na ospital, eh. Kasi po wala tayong problema sa nurses, sa mga doktor. May problema tayo siguro malamang sa mga kagamitan. Ang tanong, bakit di kinakasuhan ng DOJ ang Saldico at Tambaloslos? Correct! Matagal paano nga makakasuhan? Kayo naman, no? Yung kaisa-isang direktang nagtukoy sa kanila ay talagang inuusig pa, 'di ba? Diskaya pa lang po yung direktang nagsabi. Wala pong naglalakas loob. Wala pong matapang na tao na magtukoy maliban po sa mga vloggers, no? Wala pong mga matapang na tao na nagtutukoy dito po kay sa Tambalang Martin at saka si BP Sara pala. Si BP Sara matagal niya nang sinabi yan, eh. Si Martin at si Saldico. Kaya po kung naghanap kayo ng mastermind, yung pinakamalaki, yung po may control ng budget. Alam nga namang yung nakikihati lang sa budget. Simple lang naman punto ko yun. Yung Diskaya po ba, sila na ang pinakamalaking kontraktor? O kung hindi sila, di palagay mo na yung 15. Meron ba naman 15 mastermind? Eh, di ba isa lang sila? Parang isa lang sila sa nakikinabang. Ang tunay na mga mastermind yan, yung may control ng budget. Tama si BP Sara, eh. No? Kung mahusay po yung Pangulo, alam mo na nga yung pinsan mo, may kaso ng bribery and racketeering sa Amerika pa, eh gagawin mo pang, ano yung sinabi ni BP Sara? Gagawin mo pang speaker. Sasabihin na naman ni Auntie Claire, hindi naman presidente ang gumagawa ng speaker. Pati ba naman kami lolokohin niyo? Wala po nag-i-speaker ng Pilipinas na kalaban ng presidente. Lahat po yan kakampi ng presidente. Maski po panahon ni Tatay Digong, kakampi niya po yung Speaker of the House.
lahat po ng Speaker of the House ay kakampi ng Pangulo. Lahat po yan ay may basbas ng Pangulo. Kaya nga ang bilis ng pagpirma nila ng impeachment eh. Dahil ang unang nakapirma, yung anak ng presidente. O, di ba? Sir Baz, magtayo tayo ospital exclusive sa mga politician na korap na may medical problems kuno. Correct. O, para hindi na pupunta sa ibang bansa. Exclusive, pinakamahal na ospital. Yung mga ano, wag magna kasi. Yung mga politiko na nangangailangan ng medical, yung pinaka high-tech, lagay natin doon. At papasukin natin ang mga kakampi nating mga nurses na biro lang, biro lang. May St. Luke's naman tayo, doon nga madalas mag-emergency si BBM, di po ba? Mas maarte yung mga congressman kaysa kay BBM. Kung si BBM okay na rito sa Pilipinas, St. Luke's, yung mga congressman natin saka nakakita ng emergency. Lilipad pa papuntang Amerika o kung saang bansa, di ba? Pag emergency mo kahit lying in clinic yan. Nabundol ka ng sasakyan, emergency yun. Pinakamalapit, lying in clinic. Dadalhin ka dyan sa lying in clinic para mabigyan ka ng first aid. Tapos medical emergency, pupunta pa sa ibang bansa. Ang tindi naman yan. Ibig sabihin, ano yan? Made of buhaya ba yan na hindi tinatalaban? Mas magagaling ang mga doktor dito, Sir Baz. Kaya sabi ni PRRD, dati gusto niya magkaroon ng University ng Medicine at inventors ang gobyerno kasi noon COVID. Correct. Ginagantihan ng administrasyon ng mga nagsasalita kaya walang gustong magsalita. Tama, di ba? Tsaka yan, katulad niyan, sasabihin nila hindi raw nag-a-apply yung Diskaya. Nag-apply nga, hindi nyo naka-forward sa'yo dahil hindi nga pinirma mo. Paano mapupunta sa'yo?